Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. Binubudol tayo. Nanindigan si Private Prosecutor Lorna Capunan sa kanyang pahayag na scam ang bubudol ang paggamit umano ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds matapos itong ipabura sa record ng impeachment court. Sa talakayan kanina sa impeachment trial, yan ang pahayag ni Atty. Capunan. Scam. Panloloko yung ginagawa ni VP Sara na inobject kaagad ni Atty. Michael Poa at sumang-ayon ang presiding officer na hindi tama yung ganong pahayag kasi yan na po is a statement of fact and law. Trabaho yan ng mga senator judges to come up with a conclusion depende sa mga ebidensyang na iprepresent. Pagdating ng panahon, sila ang senator judges, sila ang gagawa ng ganyang conclusion na niloloko ni VP Sara ang taong bayan. Kaya, boboto na sila ngayon ng conviction or acquittal. Itong mga prosecution, ganyan na palagi ang ginagawa. Tingnan ninyo. Si Congresswoman De Lima, yung kanyang opening statement. Dami niyang sinasabi na conclusion of fact and law. Ino-object at agree, sumang-ayon ang presiding officer. Kaya pinutol niya. With due respect, I apologize, Honorable De Lima. I have to stop you now. I have to stop you. You are saying statement of facts and law. That should not be the case. Let your witness do that one. Sila na eh. Ayun, di napaya at grabing pagkadismaya ni De Lima dahil yung pinaganda niya ng ilang gabi, kapupuyat na opening statement, hindi pinagpatuloy kasi nga, ganyan ang style nila, propaganda. Gusto nilang marinig ng taong bayan na itong si VP Sara ay hindi, basta corrupt. Binubulsa niya o ginagamit niya sa maling paraan ang mga confidential funds na naibigay sa kanya. Yan ang kanilang gustong palabasin. So, kikita nyo, it's more of a propaganda. Ang tanong, gumagana ba yung propaganda yan? Nagsimula pa yan nung Quadcom pa. Tapos, last year na impeachment case na isinampa, yan na ang usapin. Hanggang sa proceedings sa Committee on Justice, yan na ang sinasabi. Ano ngayon? Nasira ba nila ang kredibilidad ni VP Sara? No. Lalong tumataas ang ratings ni VP Sara. Example lang, Polls Asia. Think March of this year, nag-survey sila. 43% ang nakuhang voters preference ni VP Sara. All out na yung propaganda nila laban kay VP Sara. July, nag-survey ulit sila. Anong nangyari? Tumaas pa lalo yung ratings ni VP Sara. Nakakuha siya ng 49%. Kaya I don't know itong mga DDH na ito, hindi nila ma-realize na yung ginagawa nila is tinutulungan pa nila si VP Sara. Excuse me ha. Tinutulungan nila eh. Age of social media na kasi ngayon, ang taong bayan, ang daming sources ng information. Whatever narrative na sasabihin nila, merong mga vloggers katulad namin. Maraming sources ng information na kukontra kaagad yung mga masasamang naratibo na
Excuse me. Inom muna tayo ng tubig. Napapasinungalingan kaagad yung mga naratibo nilang ganyan. Ako, ang sinasabi kasi na Attorney Kapunan dahil lang sa mga Mary Grace Piatos, ito yung statement niya. Ang ini-scam ay taong bayan. Ang worth ng scam na yan ay 612 million. Pag in-scam kayo, di ba masakit yun? Binobodol tayo. Ang daming mga pangalan, Mary Grace Piatos, Andilim, si Pikit at marami pa. Nang dahil lang sa mga pangalang yan na bang magpapatunay na ibinulsa ni BP Sara yung mga pundo? No way. Ako mismo. Testigo ako niyan. Nakagamit kami ng intelligence fund. Pinapapirma namin yung mga confidential agents namin. Tunay bang pangalan nilang ginamit namin? Hindi. Alias. Anong purpose? Bakit alias? To protect their identity. Kasi delikado yung trabaho nila. Ito kasing mga prosecutors na ito, wala silang kaalam-alam sa national security. Hindi nila napagdaanan ito. Kaya ako nang nagpapatotoo na yan na yung normal na kalakaran sa intelligence, paggamit ng confidential intelligence fund. Protektahan mo yung agent mo para hindi makilala yung tunay niyang identity, para tuloy-tuloy yung trabaho. Kaya nga ang tawag namin is Deep Penetration Agent, DPA. Nandun, naitanim namin sa hanay ng mga makakaliwa, NPA. At dahil sa mga deep penetration agents natin, kaya ngayon, ito na, halos mawasak na, halos mapulbos na ang communist insurgency. So, sige, sirain nyo ng sirain si BP Sara. Tingnan natin kung hindi magbubumirang sa inyo. So, ayun, salamat sa presiding officer na mabilis na nagdesisyon na burahin sa record ng impeachment court ang mga pahayag na yan ni Attorney Kapunan. No, di napahiya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ang nataga Anugero. Mag-atop na ni siya karon. Mo na ni ang gipatindog nga balay so yan na ni atopan karon. Hari nu diten jeng taluk diten. Kamalin. Yen udah ubara sa sampau. Nagjuang ka. Langit ka na tayo. Karon humanagyod ang balay ni Ante og maayo na gyud kaayo nga tan-awon. Nindot na gyud siya nga tan-awon ang iyang atop. Salamat sa Ginoo, nakabalay na ko. Oo. Salamat sa tabang sa sin, nakabalay na ko. Oo. Kuan pila day kabuki mo nga anak Ante? Upat. Opat. So Bunggali na siboy. bago pa mo nakagtukod og balay Ante. So dugay na kaayo bago pa mo nakabalay. Pila na day Ante ka ang imong edad? Ang imong edad Ante pila na? 48. 48 ka na. Ang imong bana? Pariyara mi. Pariyara mo.
O so nakigpuyo lang ni si ante sa iyang anak. So karon pa sila nakabalay. Salamat kay ante.